Sa isang malamig at maulang gabi, isang itim na kotse ang huminto sa isang tulay sa gilid ng Metro Manila. Isang matagumpay na negosyante na nagngangalang Ricardo na 1 taon nang namatayan ng anak na babae ang nakarinig ng isang mahinang iyak. Pagbaba niya, nakita niya ang isang payat na batang babae na may punit-punit na damit, mga 6 na taong gulang, yakap-yakap sa kanyang dibdib ang 2 sanggol na kambal. Halos hindi na sila humihinga dahil sa ginaw. Ang kanyang mga mata, puno ng takot at kawalan ng pag-asa, ay sumalubong sa tingin ni Ricardo. At sa sandaling iyon, napagtanto ni Ricardo na ang hindi sinasadyang pagkikitang ito ay magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman. Huminto si Ricardo sa barandilya ng tulay, pinakikinggan ang iyak ng mga bata. Ang malamig na hangin ng gabi ay humahampas sa kanyang mukha, ngunit mas masikip ang kanyang dibdib kaysa sa lamig ng hangin. Sa ilalim ng isang posteng semento, nakita niya ang isang munting anyo. Isang batang babae na nasa 6 na taong gulang ang nakaupo mismo sa lupa, yakap-yakap ang 2 sanggol. Dahan-dahan siyang bumaba. Ang kanyang mga hakbang ay umalingaw-ngaw sa walang taong daan. Nagulat ang bata at mas hinigpitan ang yakap sa kanyang mga kapatid at bumulong, "Kuya, huwag niyo po kaming paalisin. Maging tahimik lang po kami." Ang mga salitang iyon ay tumusok sa puso ni Ricardo. Sa kanyang alaala, bumalik ang mukha ng kanyang anak na babae na namatay 1 taon na ang nakalipas dahil sa sakit sa puso. Ang parehong mga matang puno ng takot, ang parehong pakiusap, "Wag mo akong iwan." Lumuhod siya, sinubukang magsalita ng marahan. "Nak, anong pangalan mo? Nasaan ang mga magulang mo?" Yumuko ang bata, tinatakpan ng kanyang buhok ang kanyang mukha. Walang sagot, tanging ang nanginginig na mga kamay na yumayakap sa mga sanggol. Ang isa ay marahang humihikbi, ang isa naman ay tulog, nababalutan ng manipis na tela. Si Mateo, ang kanyang tapat na tsuper at katulong, ay lumapit sa kanila. Natigilan siya sa kanyang nakita. 3 bata sa gitna ng lamig at halumigmig. "Diyos ko, kailangan silang dalhin sa ospital agad," bulong niya. Tumango si Ricardo, ngunit umatras ang bata sa takot. "Huwag niyo po kaming ibenta, huwag niyo po kaming iwan." Ang mga salita ay tumusok sa kanya na parang kutsilyo. Inabot niya ang kanyang kamay. Pinipigilan ang luha. "Walang mangiiwan sa inyo. Tutulungan ko kayo. Pangako ko." Yan, si Jasmine, ganoon niya ipinakilala ang sarili, ay tumingin sa mga mata ng lalaki nang may pag-aalinlangan at pagkatapos lamang ng mahabang katahimikan ay hinayaan siyang kunin ang isa sa kanyang mga kapatid. Ang sanggol ay magaan na parang bulak. Tinakpan ni Ricardo ang mga bata ng kanyang makapal na jacket at maingat na inupo sila sa kotse. Sumunod si Jasmine, yakap-yakap ang isang luma at punit-punit na bag na naglalaman ng mga basahan. Ang paglalakbay patungo sa ospital ay naging simula ng isang bagong kabanata, isang kabanata na hindi nila kailanman inakala. Tinanggap sila ng ospital ng maliwanag na ilaw at amoy ng antiseptiko. Ang mga nurse ay nagmamadaling lumapit sa kotse at maingat na inilipat ang mga sanggol sa stretcher. Hindi inalis ni Jasmine ang kanyang tingin sa mga kapatid habang nanginginig ang kanyang payat na mga daliri. Naglakad si Ricardo sa tabi niya, nararamdaman ang sakit sa kanyang dibdib na muling nabuhay. Ang alaala ng araw na siya mismo ang bumuhat sa kanyang anak, papasok sa ICU. "Kayo po ba ang ama?" Tanong ng isang nurse habang nagtatala ng impormasyon. Ang tanong ay tumama sa kanya na parang kidlat. Natigilan siya, nanginginig ang kanyang mga labi. Ngunit tumango siya at pumirma sa mga dokumento upang matanggap kaagad ang mga bata. Sa likod ng salamin ng silid, nakaupo si Jasmine sa isang upuan malapit sa kama, hinahaplos ang pisngi ng isa sa kanyang mga kapatid. Sa kanyang tingin, mababasa ang pagiging maingat, ngunit mayroon ding determinasyon. Tila ba ang responsibilidad ng isang matanda ay nasa kanyang mga balikat? Pinagmasdan ni Ricardo ang tagpong ito at ang kanyang puso ay nanikip dahil sa isang kakaiba, ngunit mainit na sakit.
Nang tiyakin ng doktor na wala ng panganib sa kanilang buhay, gumawa siya ng desisyon. Iuuwi niya ang mga bata sa kanya. Umiling lang si Mateo, ngunit nanatiling tahimik. Pumasok ang kotse sa marangyang bahay sa kalaliman ng gabi. Ang bahay ay walang laman at malamig. Mula nang mamatay ang kanilang anak, 1 taon na ang nakalipas, wala nang halakhak ng bata doon. Si Elena, asawa ni Ricardo, ay nakaupo sa sala, maputla at may mahabang buhok na nakalugay. Tumayo siya nang makita ang kanyang asawa, kasama ang mga bata at nanlaki ang kanyang mga mata. Anong ibig sabihin nito? Nanginginig ang kanyang boses sa takot at galit. Nagdala ka ng mga anak ng iba sa bahay natin. Hindi ko sila kayang iwan. Sagot ni Ricardo na may paos na boses, maingat na inihiga ang mga sanggol sa sopa. Kailangan mong makita sila, mamamatay sila sa ginaw. Ikinuyom ni Elena ang kanyang mga kamao. Sa kanyang mga mata, nag-aalab ang sakit. Paano naman ako? Naisip mo ba na sa bahay na ito ay naroon pa rin ang anino ng ating anak? Gusto mo siyang palitan ng mga anak ng iba? Narinig ni Jasmine ang bawat salita. Nanginginig ang kanyang mga balikat. Bumulong siya sa kanyang mga kapatid. Kung ayaw nila sa atin, aalisin ko kayo. Narinig ito ni Ricardo at mabilis na lumingon. Lumuhod siya sa harap ng bata, tinitigan ang kanyang mga mata at marahang sinabi, Hindi ko gustong palitan ang sinuman. Hindi ko lang kayang dumaan na lang. Kailangan nila tayo. Tulad ng pagkakailangan natin sa kanila, tumalikod si Elena at umakyat sa hagdan, iniwan ang kanyang asawa kasama ang mga dayuhang bata. Itinago ni Jasmine ang kanyang mukha sa kanyang mga palad at ang mga sanggol ay marahang umiyak. Nang gabing iyon, walang gumalaw sa hapunan. Nakaupo si Jasmine mag-isa na may isang platong kanin, dahan-dahang kumakain, sinusubukang huwag gumawa ng ingay. Ang mga sanggol ay nakahiga sa isang pansamantalang duyan sa tabi niya. Sinubukan ni Ricardo na ngumiti, ngunit nanginginig ang kanyang mga kamay nang abutin niya ang mga sanggol upang patahanin sila. Shh! Huwag kayong umiyak. Nandito ako, bulong ni Jasmine. Hinahaplos ang kanilang mga ulo. Pinagmasdan ito ni Elena at sa isang saglit, kumislap ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Nakita niya kung paano ang batang halos bata pa ay nag-aalaga sa kanyang mga kapatid na may lambing ng isang ganap na ina. Ngunit ang puso ni Elena ay masyadong puno ng sakit at siya ay tumalikod. Sa kalaliman ng gabi, nang tahimik na ang buong bahay, sumilip si Elena sa silid ng mga panauhin. Doon, sa tabi ng kama, nakaupo si Ricardo. Ang kanyang tingin ay nakatuon kay Jasmine na natutulog at may kumikinang na luha sa kanyang mga mata. Ito ang parehong tingin noong tinitingnan niya ang kanilang yumaong anak. Idiniin ni Elena ang kanyang palad sa hamba ng pinto, nahirapan siyang huminga. Pinapalitan niya siya. Ang isipang iyon ay dumaan sa kanyang ulo, tumulo ang luha sa kanyang mga pisngi. Tumakbo siya papunta sa silid tulugan at ibinagsak ang pinto. Ang kanyang sigaw ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Hindi mo gagawing ampunan ang bahay natin. Ngunit sa sandaling iyon, sa ibang bahagi ng lungsod, sa isa pang marangyang bahay, ibang usapan ang nagaganap. Si Renato, ang ama ni Jasmine at ng kambal, ay nakaupo na may isang tasa ng kape, maputla at pagod. Matapos mamatay ang kanyang asawa, nalunod siya sa kalungkutan at kinumbinsi siya ng kanyang bagong asawa, si Carla, nakalimutan na ang mga bata. Hindi mo sila kailangan, malamig niyang sabi, hinahaplos ang daliri sa balikat nito. Ibigay mo sa akin ang mana at makakalimutan mo ang lahat. Sa tabi niya ay nakaupo si Attorney Acosta, handang pekein ang mga dokumento. Nais nilang burahin ang mga bata sa mundo, na para bang hindi sila kailanman umiral. Samantalang sa marangyang bahay ng pamilya, Cruz, sa kabaligtaran, nagsisimula pa lamang ang pakikibaka para sa buhay at sa kanilang karapatang mahalin. Kinabukasan, ang marangyang bahay ng pamilya Cruz ay napuno ng panibagong tensyon. Halos hindi nakatulog si Ricardo. Buong gabi, nakaupo siya sa tabi ng kama ni Jasmine at ng kambal. Nang sumikat ang araw,
Isang iyak ng bata ang narinig sa bahay. Dahan-dahang idinuyan ni Jasmine ang kanyang kapatid, bumubulong, "Tulog na, Andres, huwag kang matakot, nandito ako." Tumayo si Elena sa pintuan. Sa kanyang alaala, lumitaw ang isang tagpo. Dati, ang kanilang anak ay humihingal dahil sa kanyang sakit, hawak ang kanyang kamay at bumubulong, "Inay, huwag kang umalis." Nanikip ang kanyang lalamunan at nagmamadaling umalis si Elena. Maya-maya, ang katahimikan ng almusal ay binasag ng pagtunog ng telepono. Sumagot si Ricardo at isang mapanuyang boses ang narinig mula sa kabilang linya. "Mr. Cruz, alam ng lahat na itinatago mo ang sarili mong mga anak. Itigil mo na ang pagpapanggap na isang santo." "Sino to?" matalas na tanong ni Ricardo. "Marco Jimenez, isang mamamahayag. Malapit nang malaman ng buong lungsod na nagtatago ka ng mga iligal na tagapagmana." Ikinuyom ni Ricardo ang kanyang mga kamao. Si Elena, na narinig ang usapan, ay namutla. Kaya, totoo pala. Nanginginig ang kanyang boses. "Mga anak mo, ang mga batang ito." Hindi siya nakasagot kaagad. Ang katahimikan ay pumatay sa kanyang pag-asa. Tumayo si Elena at umalis nang hindi naghihintay ng paliwanag. Nakaupo si Jasmine sa tabi. Nakayuko ang ulo sa mangkok ng malamig na lugaw na para bang takot huminga. Pagsapit ng tanghali, nagkagulo ang lungsod. Isang video ang lumitaw sa internet. Isang payat na batang babae na may punit-punit na damit ang di umano'y nagnakaw ng isang kahon ng gatas na formula sa isang supermarket na may malalaking titik. "Anak sa labas, NG milyonaryo, na huling nagnanakaw." Sa marangyang bahay, ibinato ni Elena ang kanyang telepono sa mesa. "Masaya ka na ngayon. Pinagtatawanan tayo ng buong lungsod." Sigaw niya sa kanyang asawa. Huminga ng malalim si Ricardo, ngunit mariing sinabi, "Naniniwala ako sa kanya. Hindi magnanakaw si Jasmine." Narinig ito ni Jasmine at humagulgol. "Hindi ko po kinuha. Tumingin lang po ako." "Totoo po." Nang gabing iyon, tinipon ng bata ang kanyang mga basahan sa isang bag at sinubukang dalhin ang kanyang mga kapatid palabas sa likod bahay. "Walang may kailangan sa atin." "Tara na," bulong niya. Ngunit sa pintuan ay nakatayo si Elena, may luha sa kanyang mga mata. "Huwag kang umalis," bulong niya, napaluhod. "Manatili ka." "Jasmine, bigyan mo ako ng pagkakataon." Humagulgol ang bata sa kanyang balikat. Ang pader sa pagitan ng babae at ng kanyang ampon na anak ay nagsimulang gumuho. Nang gabing iyon, nakatanggap si Ricardo ng subpina mula sa korte. Bukas, pagpapasyahan ng korte ang kapalaran ng mga bata. Puno ang korte. Isang hukom na may puting buhok at matigas na tingin ang nag-anunsyo ng pagsisimula ng paglilitis. Kumpiyansang ipinakita ni Attorney Acosta ang ebidensya sa screen ang video na yon. Nagbulungan ang mga tao sa silid. "Tingnan mo, nagnakaw siya." Ngumisi si Acosta, kagalang-galang na hukom. Problemado ang mga batang ito. Ang lugar nila ay sa ampunan. Umakyat sa witness stand si Ginang Ramos, ang pinuno ng ampunan na tumanggap ng suhol mula kay Carla. Malamig niyang sinabi, "Nakita ko si Jasmine na inagaw ang bote mula sa kanyang kapatid, isang malupit na bata." Tumayo si Jasmine, puno ng luha ang mga mata. "Hindi po totoo yan. Hindi ko po sila sinaktan kailanman. Pinapainit ko lang sila sa gabi." Nagbulungan ang mga tao. Hindi na nakatiis si Elena at tumayo. Nagsisinungaling ang babaeng ito. "Ako mismo ang nakakita kung paano hindi natutulog si Jasmine sa gabi. Idinuduyan ang kanyang mga kapatid at ibinabahagi ang kanyang huling piraso ng kanin sa kanila." Natahimik ang silid. Napalingon sa kanya ang mga tao. Nagulat na ang asawa ni Ricardo ay ipinagtatanggol ang mga bata. Nais ng hukom na ipagpatuloy ang paglilitis. Ngunit biglang tumayo ang isang matandang saksi. Si Lola Maria, na may puting buhok, dating kapitbahay ng pamilya Reyes. Nakasandal siya sa isang tungkod, ngunit matatag ang kanyang boses. "Nakita ko kung paano pinalayas ni Renato
at ng kanyang bagong asawa ang mga bata sa gitna ng malakas na ulan. Nagmamakaawa ang bata. "Itay, wag mo akong iwan," at isinara niya ang pinto. Nagkagulo ang silid. Si Renato, na nakaupo sa tabi ni Carla, ay yumuko. Nanginginig ang kanyang mga balikat. Namutla sa galit si Carla. "Kasungalingan," sigaw ni Acosta. "Walang ebidensya. Magkakaroon ng investigasyon." Matigas na sabi ng hukom. Ipinukpok ang kanyang martilyo. Ipinagpaliban ang paglilitis. Mahigpit na niyakap ni Ricardo si Jasmine. Nanginginig siya. Ngunit sa unang pagkakataon, kumislap sa kanyang mga mata ang isang sinag ng pag-asa. Kinabukasan, hinalughog ng mga pulis ang opisina ni Acosta. Natagpuan ang mga peking dokumento at mga money transfer sa account ni Ginang Ramos. Ipinakita sa balita ang mga footage. Dinala ang abogado na nakaposas. Inaresto ang pinuno ng ampunan dahil sa panunuhol. Ang mamamahayag na si Marco Jimenez na nag-upload ng peking video ay lumitaw sa telebisyon. "Ako po, humihingi ako ng paumanhin kay Mr. Cruz at sa munting si Jasmine. Ang video ay peke." Sa marangyang bahay, nakaupo si Jasmine sa tabi ni Ricardo. Tinitingnan ng bata ang screen, ngunit mahigpit na hawak ng kanyang munting kamay ang mga daliri nito. Ngayon, alam na niya na hindi siya bibitawan nito. Samantala, si Renato, ang kanyang tunay na ama, ay lumapit sa kanyang anak sa pasilyo ng korte. Pula ang kanyang mga mata. "Jasmine, patawarin mo ako. Nawala sa akin ang nanay ninyo at nawala ako sa sarili. Nagkamali ako ng malaki. Bumalik ka na sa akin." Umatras ang bata, kumapit sa manggas ni Ricardo. "Ayoko pong bumalik," bulong niya. "May tatay na po ako." Bumuhos ang luha mula sa mga mata ni Renato. Tinakpan niya ang kanyang mukha ng mga kamay at lumuhod. Ngunit huli na ang lahat. Ang tiwala ng kanyang anak ay nasunog ng gabing iyon nang palayasin niya ito sa ulan. Si Carla ay dinala na ng mga pulis mula mismo sa gusali ng korte. Sumisigaw siya, nagpupumiglas. Gusot ang kanyang buhok. "Dahil lahat sa kanya, dahil sa batang yan, nawala ang lahat sa akin. Maghihiganti ako." Kinuna ng mga mamamahayag ang kanyang pagkahulog sa kabaliwan. Samantalang niyakap ni Ricardo si Jasmine sa kanyang dibdib at bumulong, "Walang sinumang mananakit sa iyo muli. Kailanman." Sa tabi niya ay nakatayo si Elena, may kargang sanggol sa kanyang mga braso, sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng mahabang panahon, hindi lang sakit, kundi isang tahimik na init. Nang gabing iyon, sa bahay na kamakailan lang ay puno ng kawalan, muling narinig ang tawanan. Ngumiti si Jasmine, mahiyain, ngunit totoo. Tinitigan siya ni Ricardo at naramdaman niyang muli siyang naging isang ama. Ang umaga pagkatapos ng paglilitis ay nagdala ng panibagong pagsubok. Nagkagulo ang mga pahayagan at news sites. Sensasyon. Ang mga batang natagpuan sa ilalim ng tulay ay naging sentro ng drama sa korte. Ang mga larawan ni Jasmine at ng kambal ay nasa lahat ng dako. Ang ilan ay nagsulat ng munting magnanakaw, ang iba ay biktima ng kasakiman ng mga matatanda. Nakaupo si Ricardo sa kanyang opisina, nakikinig sa mga tawag mula sa mga stockholder. "Kailangan mong lumayo agad sa iskandalong ito," sigaw ng isa sa kanila sa telepono. "Bumagsak ang mga stocks, nawawalan tayo ng bilyon-bilyon." Tahimik si Ricardo, pagkatapos ay mariing sinabi, "Hindi ko pagtataksilan ang mga bata. Kung gusto ninyong ibenta ang inyong mga stocks, bibilhin ko." Ang kanyang mga salita ay parang isang hamon. Ang ilan ay napahiya, ang iba ay nagalit, ngunit walang nangahas na sumalungat pa. Samantala, sa marangyang bahay, nakatayo si Elena sa kusina. Naalala niya kung paano niya narinig noong gabing iyon ang boses ni Jasmine na bumubulong sa kanyang mga kapatid. "Huwag kayong matakot, hindi ko kayo iiwan." At sa unang pagkakataon, pagkatapos ng mahabang panahon, may kumilos sa puso ng babae. Nagluto siya ng simpleng lugaw at siya mismo ang naglagay ng plato sa harap ng bata. "Salamat po," bulong ni Jasmine.
Halos hindi niya ginagalaw ang kutsara. Tumalikod si Elena upang itago ang kanyang mga luha. Ngunit sa loob niya, alam niyang nagsisimula ng matunaw ang yelo. Ilang araw pagkatapos, ipinakita ng mga pulis ang ebidensya ng pamimeke. Ipinakita sa balita ang mga footage. Dinala si Attorney Acosta na nakaposas. Si Ginang Ramos ay kinasuhan ng panunuhol. Humingi ng paumanhin si Marco Jimenez sa harap ng kamera. Nanginginig ang kanyang boses. Tinitigan ni Jasmine ang screen at hindi makapaniwala. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang nasa panig niya ang katotohanan, ngunit hindi pa tapos ang bagyo. Nang gabing iyon, muling dumating ang mga pulis. Bukas ang pagpapatuloy ng pagdinig sa kustodiya. Maghanda kayo. Mahigpit na hinawakan ni Ricardo ang mga dokumento. Niyakap ni Elena ang isang sanggol. Tumango sa kanyang asawa. Kailangan nating lumaban ng magkasama. Mas puno pa ang korte. Kumikislap ang mga kamera, nagbubulungan ang mga mamamahayag. Inanunsyo ng hukom ang pagpapatuloy ng pagdinig. Wala na si Acosta, bakante ang kanyang upuan. Ngunit ngayon, si Renato ang nagsalita. Mukha siyang pagod, tila tumanda ng 10 taon. Nanginginig ang kanyang boses. Ang mga batang ito ay sa akin. Nagkamali ako. Nang palayasin ko sila. Humihingi ako ng tawad kay Jasmine. Gusto ko silang bumalik. Napakislot si Jasmine at isinubsob ang mukha sa balikat ni Ricardo. Hindi po ako sasama sa kanya, bulong niya. May tatay na po ako. Tinitigan ng matalim ng hukom si Renato. Ang iyong pagkakamali ay kinumpirma ng mga testimonya. Ang iyong mga salita ay walang gaanong halaga. Tinakpan ni Renato ang kanyang mukha ng mga kamay at umiyak, ngunit nagsalita na ang hukom sa mga partido. Susuriin ng korte ang posibilidad na ibigay ang kustodiya kay Mr. Wijaya at sa kanyang asawa. Nagbulungan ang mga tao. Sa unang pagkakataon, tumayo si Elena at mariing sinabi, "Kinukumpirma ko na ang mga batang ito ay bahagi ng aming pamilya." Napalingon ang lahat. Ang kanyang pag-amin ay isang sorpresa. Umiyak si Jasmine at niyakap si Elena. Ipinagpaliban ng hukom ang huling desisyon hanggang sa matapos ang pagsusuri. Ngunit sa silid, mayroon ng hinala, malapit na ang wakas. Ngunit hindi sumuko ang kaaway. Si Carla, na nawalan ng suporta sa kanyang galit, ay gumawa ng eksena sa harap ng gusali ng korte. Nanginginig ang kanyang mga kamay na nakaposas. Kumalat ang kanyang makeup dahil lahat sa kanya, dahil sa batang yan, nawala ang lahat sa akin. Sigaw niya, nagbabanta. Kinunan ng mga mamamahayag ang bawat salita. Sa mata ng publiko, si Carla ay tuluyang naging kontrabida. Nang gabing iyon, hindi natulog si Jasmine. Nakaupo siya sa tabi ng kama ng kanyang mga kapatid at marahang kumakanta ng oyayi. Pumasok si Elena at natigilan sa pintuan. Bumalik ang mga alaala. Dati, ang kanilang anak ay humihiling din. "Inay, kantahan mo pa ako. Hindi ka rin makatulog?" Marahang tanong ni Elena. Nagulat si Jasmine ngunit tumango. Lumapit ang babae at sa unang pagkakataon ay hinaplos ang kanyang buhok. "Ngayon, hindi ka na nag-iisa. Kasama mo ako." Humagulgol si Jasmine at biglang bumulong, "Salamat po, inay." Ang salitang inay ay pumaso sa puso ni Elena, ngunit ang kanyang mga luha ay hindi na mapait kundi mga luha ng kalayaan. Kinabukasan, nagpatuloy ang mga tsismis. Ang ilan ay inakusahan si Ricardo ng pagiging ipokrito, ang iba ay humanga sa kanyang katapangan. Ngunit nang gabing iyon, nagbago ang lahat. Ipinakita sa balita ang bagong ebidensya. Ang peking video ni Jasmine ay edited pala. Kinumpirma ng mga eksperto na pineke ang footage. Biglang bumaliktad ang opinyon ng publiko pabor sa mga bata. Sa marangyang bahay, narinig ang unang tunay na halakhak. Nakipaglaro si Jasmine sa kanyang mga kapatid. Sa unang pagkakataon ay hinayaan ang sariling ngumiti nang walang takot. Tinitigan ito ni Ricardo at bumulong kay Elena. "Tingnan mo siya, nabubuhay siyang muli." Tumango si Elena, kumikinang ang kanyang mga mata. Nang umagang iyon,
lumabas ang pamilya ng magkakasama patungo sa gusali. Pinagkaguluhan sila ng mga mamamahayag. Kumikislap ang mga kamera. Mahigpit na hawak ni Jasmine ang kamay ni Ricardo. Sa kabilang kamay, yakap niya ang isang lumang teddy bear. Karga ni Elena ang isa sa kambal. Ang isa naman ay dala ng isang social worker. May tensyonadong katahimikan sa silid. Itinaas ng hukom ang kanyang mga mata mula sa mga dokumento. Ngayon, gagawin na ang desisyon. Ang mga kaaway ay napahina na. Si Carla ay nakakulong. Si Acosta ay nasa ilalim ng investigasyon. Tinanggal sa pwesto si Ginang Ramos, ngunit nananatili ang tanong, kanino ipagkakatiwala ang mga bata? Malamig na sinabi ng piskal. Sa kabila ng mga nakakagaang na pangyayari, si Mr. Cruz ay hindi kamag-anak sa dugo. Ang batas ay nangangailangan ng pag-iingat. Tumayo si Ricardo. Mababa ngunit matatag ang kanyang boses. Dugo, pamilya, ang pamilya ay kung nasaan ang pag-ibig. Isinusumpa ko, wala ni isa sa mga batang ito ang muling mapupunta sa ilalim ng tulay. Narinig ang palakpakan sa silid na kinailangang patigilin ng hukom sa pamamagitan ng pagpukpok ng martilyo. Tumayo si Elena sa tabi niya. Nawalan ako ng anak na babae at akala ko'y patay na ang puso ko. Ngunit ipinakita sa akin ni Jasmine at ng kanyang mga kapatid na kaya pa palang tumibok muli ng puso ko. Sila ang mga anak ko. Nakaupo si Jasmine na puno ng luha. Bumulong siya. Parang awa niyo na po. Huwag niyo po kaming kunin. Sa sandaling iyon, ang korte ay nasa panig na niya. Ipinukpok ng hukom ang kanyang martilyo. Magdedeliberasyon ang korte. Ang desisyon ay iaanunsyo bukas. Nang gabing iyon, bumalik ang pamilya sa bahay. Naghihintay sa katapusan ng kwento. Puno ng kaba ang bahay. Ngunit mayroon ding pag-asa. Nakatulog si Jasmine na nakasandal kay Elena. Nakaupo si Ricardo sa tabi. Sa unang pagkakataon sa loob ng 1 taon ay naramdaman ang init ng pamilya. At sa lungsod, libu-libong tao ang iisa lang ang pinag-uusapan. Mahahanap kaya ng munting bata ang isang tunay na tahanan? Maalinsangan ang umagang iyon. Makapal na ulap ang bumabalot sa langit. Sa harap ng pintuan ng korte, nagtipon ang isang pulutong. Mga mamamahayag, mga usyosong dumadaan, lahat ay naghihintay. Sino ang makakakuha ng kustodiya sa mga bata? Lumabas si Ricardo mula sa kotse na nakasuot ng maayos na madilim na suit. Hawak ni Jasmine ang kanyang kamay. Yakap-yakap sa dibdib ang isang teddy bear. Karga ni Elena ang isang sanggol. Ang isa naman ay dala ng social worker. Pumasok ang pamilya sa korte sa ilalim ng 12-dosenang kislap ng kamera. Umupo ang hukom sa kanyang pwesto. Natahimik ang silid. Narinig na ng korte ang lahat ng panig. Sinuri ang mga ebidensya. Si Attorney Acosta ay napatunayang nagkasala sa pamemeke ng mga dokumento. Si Ginang Ramos ay tumanggap ng suhol. Si Carla Reyes ay inaresto. Si Renato Reyes ay binitiwan ang kanyang mga karapatan bilang magulang sa pamamagitan ng sariling pahayag. Nagbulungan ang mga tao. Nakaupo si Renato na nakayuko. Pula ang kanyang mga mata. Si Carla na nakaposas ay suminghal lamang. Nagpatuloy ang hukom. Isinasaalang-alang ang mga pangyayari. Itinuturing ng korte na nararapat na ibigay ang kustodiya kina Jasmine, Andres at Anton sa mag-asawang Cruz. Hindi agad na intindihan ni Jasmine ang sinabi, kumurap siya. Pagkatapos ay tumingin kay Ricardo. Yumuko ito at marahang sinabi, "Ngayon, anak na namin kayo magpakailanman." Humagulgol ang bata at mahigpit siyang niyakap. Lumapit si Elena, niyakap silang dalawa at bumulong. "May mga anak na ulit ako." Narinig ang palakpakan sa silid. Maging ang ilang mamamahayag ay nagpunas ng mata. Lumipas ang ilang linggo, nagbago ang marangyang bahay ng pamilya Cruz, kung saan dati ay tahimik, ngayon ay may tawanan. Natututong magbasa si Jasmine, katabi si Elena. Nakikipaglaro si Ricardo sa kambal, itinataas sila sa kanyang mga kamay.
Isang gabi, nagdala si Jasmine ng isang kuwaderno mula sa paaralan. May takdang aralin kami na magsulat tungkol sa aming tahanan, mahiyain niyang sabi. Ngumiti si Ricardo. At ano ang isinulat mo? Binuksan ni Jasmine ang isang pahina at malakas na binasa. Ang aking tahanan ay hindi mga pader o kayamanan. Ang aking tahanan ay kung saan hinahaplos ni inay ang aking ulo, hinahawakan ni itay ang aking kamay, at ngumingiti ang aking mga kapatid. Ang aking tahanan ay kung saan walang nangiiwan. Ang mga salitang iyon ay nanatili sa katahimikan. Tinakpan ni Elena ang kanyang mukha ng mga palad, tumutulo ang luha sa kanyang mga pisngi. Mahigpit na niyakap ni Ricardo ang bata. Iyan ang pinakamagandang tahanan na maiisip, sabi niya na may paos na boses. Nagdala ng mga bagong kulay ang tag-araw. Sa hardin ng marangyang bahay, namulaklak ang puno ng mangga at tumatakbo si Jasmine kasama ang kanyang mga kapatid sa pagitan ng mga namumulaklak na sanga. Nakatayo si Elena sa terasa at pinapanood sila. Sa kanyang puso, sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming taon, walang sakit, tanging pasasalamat. Lumapit si Ricardo at inakbayan ang kanyang asawa. Pamilya na ulit tayo, sabi niya. At iyon ang pinakamahalaga. Ngumiti si Elena at tumango. Alam niyang hindi mawawala ang mga sugat ng nakaraan, ngunit hindi na nila kokontrolin ang kanyang buhay. At tumawa si Jasmine, hawak ang mga kamay ng kanyang mga kapatid. Para sa kanya, nagsisimula pa lang ang lahat. Mayroon na siyang tahanan, pamilya, at isang hinaharap na hindi niya kailanman pinangarap. At ang araw na sumilip sa mga ulap ay nagliwanag sa kanilang lahat ng isang malambot at ginintuang ilaw, isang simbolo ng bagong buhay.